Kulba, hindi. May buntag, may igsoon. I'm thankful for this opportunity nga mubarog sa inyong tubangan para sa pag-share sa word of the Lord. But before that, let's bow down our heads to pray. Yes, Lord. Hallelujah. Father God, I thank you for this morning, Lord. And as we listen to your word, Lord God, ako nag-aampo nga among ablihan among salabutan, among mga dalunggan, O God, nga among sinati among sabtan God ang pulong nga gusto nimong ipaabot karong kabuntagon, O God. Let your word come to us, O God, as a powerful revelation. Nga dili lang yanong nga impormasyon, Lord. Hallelujah. Lord, I pray nga imong gamiton akong baba, O God, sa pagpanulti karong kabuntagon, O God, nga manulti ko subay sa imong kasing-kasing. Holy Spirit, we invite you. Ikaw magtabo na ning panimbaho na karon sa among pagpaminaw sa pulong. I-prepare mo kasing-kasing huna-huna. Lord God, we thank you and give you praise in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Basin may buong anong ang naakaron sa inyong tubangan, ako, nga nag-drum-drum ron to ko ganiha. So last Sunday, ang nag-share sa pulong is si Kuya Dave. So, basing murag nakita na akong pattern, nagsugod sa bass, sa drum, basig sunod ang mga musicians na po. Kulbaan na ng team. Andam-andam na lang mo guys. So, alam mo kay Bolo, kung magsige ko basa sa akong kuan ha, kay di mo ko kumaayo ka ng, di ko hanas good mo at sulting sa tubangan, dili ko mayo nga public speaker. So, that's why most of the time, magtan-aw ko sa akong notes, sa akong script. Kaya gusto na akong, ang tanan gusto na ko isulti, dapat nakasuwat gina kayo, wala ko'y guide, masaag man jud ko. So, magbasa ko sa akong gi-prepare ng outline. Nya, tanan ako gusto isulti mo to, nakasuwat daan. So, within 10 minutes, mahuman na ta guys. So, makaulit ang sayaron. So, please bear with me po. Nya, kulba diri sa tubangan. So, unlike sa praise and worship, anad naman ko, makatago naman ko sa drum set. So much for that. Diretso na ta sa ato ang pag-isgutan karon. This morning, ang title sa atong mensahe is Love Came Down. Familiar kayo sa mga, especially sa mga waywab sa mga time na may activity nga gitawag na Love Came Down. For the past weeks, si kuan ang po si Ginoon sa may akong title ni Lord. Sa akong title. And then, it all comes down to a very familiar phrase today. Love came down. And I believe na ay gustong isulti na mensahe ang Ginoo ni pinagi nga title karon. So, ang atong text na diha sa 1 John chapter 4. Bilang ha, kay walay nga ni sa bukid. Asa niya to bang? Naka-off de. Okay na. So, ang text na to is na makita sa 1 John chapter 4 verses 7 to 10. Atong basahon, magsuon. Ready, 1, 2, 3, basa. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Sa Bisaya atong basahon. Mga hinigugma, magyugmay kita, kay ang gugma nagikan sa Dios. Ang nahigugma, anak sa Dios ug nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma, wala makaila sa Dios. Kay ang Dios gugma man. Ipakita sa Dios ang iyang gugma kanato, pinaagi sa iyang pagpadala sa iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan. Aron nga pinaagi kaniya, makaangkon kita sa kinabuhi nga walay katapusan. Mao kini ang tinuod nga paghigugma. Dili tungod kay kita ang nahigugma sa Dios, kundi tungod kay ang Dios mao ang nahigugma kanato. Busa gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi sa paghalad kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Christmas season na pod, di ba? Og karong panahon na malandong ta sa paghimugso sa atong manluluwas nga si Hesukristo. Wala man ta kabalo sa insakto, exact yun nga pitsa sa iyang pagkatao, pero kabalo ta og sigurado ta nga gipadala sa Dios sa iyang bugtong anak dinhi aron kung si bisan kinsa nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing dayon. Amen? That is how simple the good news should be. Pwede ra natong maputos sa usa ka Bible verse, John 3:16. Di ba? Familiar kayo. Pero
Ang kaaway, gusto niyang i-distract ang mga tao, ang mga anak sa Diyos, gikan sa mensahe sa Pasko. Mas busy na yun karon sa unsay atong isulod sa Christmas party. Di ba? Mas occupied na ta. Unsay atong hikayon sa Noche Buena. Ang uban, karakara na unsay ilang orderon sa 12-12 sale sa Shopee Lazada kay mahurot na nila ang bonus. Sana all kayo, no? But before we proceed, let us recap a little. Unsa ang history sa word nga Pasko? Ang word nga Pasko is a Tagalog or Filipino word nga nakuha nato sa Spanish phrase nga Pascua de Navidad. Makibaw na, no? At Pasko kita. Over time, ang Navidad is kanang assimilated na siya or na-dissolve na siya, leaving behind Pasko na lang. Di ba? Kasagaran sa mga Pinoy, mahilig tag-ana. Ang taas atong move on. Di ba? So, gikan na si Spanish nga phrase. O ang Pasko, nagikan po, na-derive po sa Latin nga word nga Pascha. Okay? Take note mo, kaya mag-quiz tao niya. And, ang Pascha, gikan nga po na siya sa Greek nga word nga Pascha. So, the same ra nga pagka-pronounce. Pascha. O ang meaning sa Pascha in English is, saman? Passover. May nakatagna. Nakatagna na sila. Therefore, ang word nga Pasko or Christmas basically means Passover. Layo ra kay sa tungod na sa akong perception sa ng Pasko, mo na yung pagkatao ni Jesus. So, dili di ay. Ang original meaning yun is Passover. If we can recall, ang Passover, mo na ang time nga misaylo ang angel of death sa mga balay nga adunay dugo sa karnero sa ilang mga door frames. Katong time nga dito pa ang Israelites sa Ehipto. Ang dugo sa karnero nagsimbolo sa dugo ni Jesus. So mao na ang origin sa word nga Pasko. Somehow na siya biblical relevance. Dili kita makaingon nga unbiblical ang Pasko. Di ba? Kay some of the na ibang mga tao, na mga grupo nga maingon sila nga dili gyud kuan, dili biblical ang Pasko. So although we are not commanded to celebrate Christmas, wala tag require nga mag-celebrate og Christmas, but we take joy in the fact that Jesus was sent to us as a gift of hope and salvation. Diba? Dili ba na igo nga rason nga maglipay ta? Malipay na magalitag, makadawat tag regalo nga ukay nga kasunis. Diba? Sinina mo ukay. How much more nga hatagan tag regalo nga mas labaw pang importante sa tanan daw pinanglan. Amen? So, dili na to i-big deal kung kadus agyod ang sakto nga pizza nga nataw si Jesus. Kaya wala man gi-specify. Gani, sa diyang nag-research ko, daghan kayo version, mga story sa origin sa Pasko. Apan ang Biblia, ang pulong sa Dios, nagpamatuod nga si Jesus nataw once upon a time sa Bethlehem. Di ba? Ato nang mabasa sa Bible. That is a recorded history. So, tinuod yun nga tao si Jesus, we're not sure of the exact date. Let's make that clear. We're not sure the exact date, but most of the Bible scholars claim that Jesus' birth was at that time of the census nga gi-mention sa book of Luke, which according to Bible scholars, falls in this season, karong panahon ng ating tugnaw. So, however, we do not claim nga December 25, good siya na tao. December 25 is just a chosen holiday. Okay? So, the Bible also tells us the story why we celebrate and rejoice in this particular season. Atong mabasahan about the Joseph and Mary nga nagbaktas pa dong sa Bethlehem. Ang mga tigbalantay sa karnero nga nakabalita, silang una nga nakabalita nga si Jesus mataw sa kapasungan. Og ang mga wise men, 3 wise men, dili 3 kings, wise men. Ato nga time, wala pa GPS, wala pa Google Maps, di ba? Pero ang wise men na sila ay precise nga navigation and guidance system. Di ba? Nakatuod sila asa gipanganak si Jesus. Wala pa Google Maps o Waze ito nga time. Tinuod gyud sila nga wise, no? Amen. Napa mo diha? Maghilom kayo. Kulbaan ko. Okay. So all these recorded details, may tungod sa pagkatao sa atong maluluwas, tells us about a love story. Christmas is a wonderful story. Agree mo, na?
Pero it is more than just a story. It is a true story. It is history. And it is our story. The story when love came down in the person of Jesus Christ. Yes, it is true. Love came down. May pakanawag ang gugma. And how can we prove that? Now, I would like to share with you 3 simple truths from our passage this morning of how love came down. Our first truth is, love comes from God. Let's read verses 7 to 8. Everybody basa ta? Dear friends, let us continue to love one another, for love comes from God. Anyone who loves is a child of God and knows God. But anyone who does not love God does not know God, for God is love. Sa Bisaya itong basahon, mga hinigugma, mahigumay kita kay ang gugma nagikan sa Dios. Ang nahigugma, anak sa Dios, nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Wala ba mga mangutana, asagikan ang inyong pagbati sa pagigugma? Did you ever wonder where love come from? When you see the love between a man and his wife, asa man nagikan? Or the love between a parent and his child and her child? Or love between family and good friends? Sa panahon sa Pasko, there seems to be an extra amount of love around us. Di ba? Gani, akong friend nga, akong kaila, dili siya mutuog Pasko, kailahi sa religion. Pero, tig Pasko na gani, ganahan siya. Ganahan siya, nga naman, kay, di ba? Kanang, ang mga tao is very generous, very kind and loving. So, I know mo agree mo na, di ba? Lahay yun ang atmosphere sa Pasko. And most people agree that love is the most beautiful thing in the world. Mo agree mo na, love is the most beautiful thing in the world. Ano man, kay love is, God is love man, di ba? Okay. But where does all this love come from? Asa nagikan ng love? So, the Bible gives us the answer. Love comes from God because God is love. Sa ato pa, sa sinugdanan pa lang, naana ang gugma. Kaya sa book of Genesis, very first good, in the beginning, God. In other words, in the beginning, love. Sa sinugdan, gibuhat sa Diyos ang langit ug ang yuta. Love has always existed from the very beginning. Even before the world was created, there was love. In John chapter 17, verse 24, Jesus prayed, Father, I want those you have given me to be with me where I am, and to see my glory, the glory you have given me because you loved me before the creation of the world. Sa Bisaya, Amahan, buot ko nga kining mga tao nga imong gihatag kanako, makauban ko, aron makita usab nilang akong gahom, ang gahom nga imong gihatag kanako, tungod kay gimahal mo ako bisan sa wala pa mamugda ang kalibutan. So, sometimes magwonder ka, who did God love before He created the people? Kinsa may gigugma sa Ginoo sa wala pa niya gibuhat ang mga tao? And the answer is, God loved Himself. God is one God, yet three persons. So, the Father loved the Son and the Holy Spirit. The Son loved the Father and the Holy Spirit, and the Holy Spirit loved the Father and the Son. So, we call this the Trinity. Love has always existed because God has always existed, and God is love. Nag-exist na ang gugma sa sinugdan pa lamang. But God not only loved Himself, there is Ephesians chapter 1, for He chose, chapter 1, verse 4 to 5, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Sa Cebuano, palihog kog basa. Putol mo din, ha? Okay. So, sa bisan wala pa ganito na tao, gihigugma na ta niya daan. Because He is our Creator, and the Creator is and the Creator loves to express His love to His creation. But since gihatagan ta niya og free will or kagawasan sa pagpili, He also knows nga pwedeng masalaag or mawala ang iyahang creation. That's why, out of His great love, He made a fail-safe plan, a rescue plan. And that brings us to our second truth for this morning. Our second truth is, love came down to earth.
Verse 9, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. God created us because He loves us and want to have a relationship with us. Pero human yaghimo ang tao may rebelde. Nga naman tungod sa free will, kagawasan sa pagpili. The Bible says we have all sinned and broken our relationship with God. Nahimulag ta sa Diyos, pero dili na siya, wala na siya makapugong sa gugma sa Diyos. Love began in heaven among the three persons, among the Trinity. But love came down to earth. God sent His one and only Son into the world that we might live through Him. So, gipadala sa Diyos ang iyang bugtong anak. So, muna makiinita, love came down to earth. In John chapter 1, verse 1 to 2 and verse 14, in the beginning, was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the Father's one and only Son. In Cebuano, sukad pa kiniadto, ana-ana ang gitawag nga pulong. Ang pulong kauban sa Dios. Ang pulong mo ang Dios. Sukad pagayod kaniadto ang pulong kauban na sa Dios, ang pulong nagpakatao ug nakig-uban kanato. Nakita namo ang iyang kadungganan, ingon nga bugtong anak sa amahan. So the most profound and noble act of love, ang pinakadako nga nabuhat gumikan sa gugma, I would say is that Jesus, He left the glories of heaven and came down to earth as a baby. Iyang gibiyaan ang karangyaan sa langit. Iyang gibiyaan ang himaya ngadto sa langit. Ug mipakanaog siya sa kalibutan. Dili aron mahimong hari, apan aron mahimong slave o servant. Aron maksinati siya unsay feeling nga mahimong tao. Ug magpalansang sa krus ug namatay tungod lamang kay gihugmata niya. He was God, Diyos siya, but chose to live in human flesh. Diba? Ginoo siya, pero iyang gipili nga magpakatao. God became a man. The Son of Man became the Son of God became the Son of Man. Jesus, who had lived with God, the Father for all eternity, entered the world. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. So gipadala gyud sa Dios ang iyang butong anak. So gipadala, so love came down. Ang pasabot dahil sa we might live through Him is aron nga mabuhi ta, pinaagi niya, pinaagi ni Jesus. Kaysa makasasala pa kita, nahimulag man ta sa Dios. Ang Dios nga mo'y tinubdan sa kinabuhi. Patay ta sa iyang atubangan. Apan pinaagi sa atong pagtuo, pinaagi sa atong pagdawat kang Kristo, nakabaton ta og kinabuhi. Nabanhaw ta uban sa pagkabanhaw ni Kristo. Nahibalik ang atong koneksyon sa Ginoo. Kana nahitabo gayud pinaagi sa pagkanaog ni Jesus. Love began in heaven, but love came down to earth. Amen. So love comes from God. That is our first truth. And the second truth is love came down to earth. Finally, love came down to the cross. Maghapit na mahuman. Dali ra kayo. Okay, so our last truth is that love came down to the cross. In verse 10, this is love, not that we love God, but that He loved us and He sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. God loves us so much that He not only sent Jesus to earth, wala, gigugma ta pagmayo sa Diyos, nga wala lang niya gipada si Jesus diri sa kalibutan. He sent Jesus to the cross at Calvary. So, dili lang kay gipadala niya sa kalibutan si Jesus, gipadala niya si Jesus adto sa cross sa Kalbaryo. Amen. So, Jesus traveled a great distance. Nibiyahe na si Jesus og pagkalayo nga distansya. He traveled a great distance when He came down to earth. Nitabok si Jesus og pakalayo nga distansya. Great distance, in a sense, dili distansya nga literal. In a sense nga, gikan siya sa himaya, sa royalty sa langit. Unya, mitabok siya, padung diri sa kalibutan. Kalibutan nga puno sa pag-antos, kasalanan, kangit-ngit. Mitabok siya diri. Minaog siya. Iyang gidimot, iyang kaugalingon.
He traveled an even greater distance when He went to the cross. Diba? Mas layo gito, gikan sa pagiging Ginoo, ni pakanaog siya para magpalansang sa cross. Kalimot ako basa sa Cebuano. Okay. So, Philippians 2, verse 6 to 8. Let's read. Though He was God, He did not consider equality with God as something to cling to. Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When He appeared in human form, He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Itong basahon sa Cebuano. Bisan ang kinaya sa Dios anaa kaniya, wala niya hunahunaa ang iyang pagkatupong sa Dios, kundi gipakaubos niya ang iyang kaugalingon. Pinaagi sa pagsulob sa kinaya sa usa ka ulipon. Nagpakatao siya sama sa mga tao. Sa dihang nahimo siyang usa ka tawo, ipaubos niya ang iyang kaugalingon, pinaagi sa pagtuman sa Dios hangtod sa kamatayon. Bisan pa ang kamatayon dito sa krus. Sa English giingon dira, He died a criminal's death on a cross. Sakit pamalandungon nga si Jesus namatay nga daw sa siya ka kriminal. Diba? According sa atong nabasahan sa Philippians chapter 2. Kung ikaw pa siguro to, kaya ba nato itong antuson? Knowing wala man kay gibuhat nga criminal act. Knowing sa kadaghang paglatos, pagbugal-bugal o insulto nga giantos ni Jesus prior sa iyang paglansang sa cross. Kung ako or ikaw pa siguro to, nga gibunalan og 39 ka latos, latigo nga naapagyoy mga binuak nga bukog sa hayop. Gusto mo'y, inig ka, bunal, mo lubong sa imong panit ang maong mga bukog. Diba? Siguro sa unang bunal pa lamang, bigay na gid siguro ka. Diba? 39 ka latos. Ikaw mga bunalan siguro, di ba ka musukol? Mubahos? Di ba? Kung ikaw pa siguro to, or ako, ang gisuluban sa corona nga naay 2 inches nga tunok, nga gipahaom, gipalubong gid sa ulo. Unya, kaligo kasi mong dugo, gumikan sa mga 39 ka latos. Unya, bugal-bugalan pa jud ka, mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. Unya, sagpaon ka, unya, luwaan ka. Muna yung natabo ni Jesus. Kung kita lang siguro, abot lang. Makabati lang nitag negative feedback about nato. Di na mo ba? Wala na dire. Di na ko dayon. Makabati lang nitag negative feedback, di na mo simba siguro. Di ba? Kung tinud-anay ka nga nakasabot sa kadako sa gugma sa Dios, dili nimo tugutan ang negative feedback kay makapalayo nimo sa Ginoo. Amen. Wala man mianhi si Jesus sa mga perfect na tao. Ayang gianhi mga imperfect man. Kita, di ba? Kinsa may perfect dere. Ayun lagi isa. Okay. Kung ikaw pod nga naabog kay nakita nga imong igsuon nga naay kahuyangon, naay kaloyohan, naay mga lapses, dili na nato na i-share sa uban kay dili na makapahimaya sa Ginoo. Amen ba? So, I remember lang sa testimony sa atong usa ka leader sa Gia, di ko sure sa iyang pangalan, nasa Thailand karon. I forgot his name. Every time nga na daw mo share sa iya og mga kanang murabag some toxic na bitaw nga maingon lang murag ang report sa tao is kanang more on i-highlight ang negative side sa usa ka tao. Maingon din siya. I forgot also the exact words pero ang iyang thought is that kung maingon siya na mosuduol niya nga mura bitaw nang iya na lang murag gilibak na ba. Maingon na siyang pastor nga kung imong report is kanang i-highlight nimo ang negative side sa katao, dili ko interesado maminaw. Amen. So kanang ako guilty sa sa una. Sometimes makakuanta na. Pero na-remind lang ko ba nga dili gid siya makahimaya sa Ginoo. So let's do away sa ato mga batasan sa una nga dili makatabang sa pag-advance sa kingdom sa Ginoo. Amen ba? Okay, so napay times nga matamakan ra ganitong sapatos nga sinaw kaayo.
Manghag na dayon. Usahay, di malamanuhan sa pastor. Di ba? So, kidding aside, jokes ra to ha. This season of Christmas, let us remember atong hinumduman what Jesus did for you and me aron masin natin atong Pasko. So karon nga panahon sa Pasko, this is a good reminder nga a good opportunity nga kung namang kay tao nga kanang nahiubos ka siya, Christmas is also a good opportunity nga makig-mend kaniya, makig-reconcile kaniya. Maybe is that is your parent, imong igsuon, silingan, kauban sa trabaho. Di ba? This is a good opportunity. Okay, sa giingon pa, in the time of season sa Christmas, people are very kind. Di ba? Igsuon, si Jesus, makagahom siya sa tanan. Pero may paubos siya sa plano sa Diyos Amahan. So si Jesus nagtudlo na to how to be humble. So, hinay mong katapad nga, be humble. So, kung balik og basa, kini nga first part lang, ingon diri, bisan ang kinaay sa Dios anaa kaniya, wala niya hunahuna ang iyang pagkatupong sa Dios. Sa English pa, though he was God, but he did not consider equality with God. So wala niya si Jesus, although Ginoo siya, pero wala niya konsidera, wala niya hunahuna nga Ginoo siya ato nga time. So this was God's plan all along. It's part of the Christmas story. When Mary became pregnant with Jesus and the angel Joseph told him in a dream. In Matthew chapter 1 verse 20 to 21, as he considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream. Ingon dia ang angel sa dream. Joseph, son of David, the angel said, "Do not be afraid to take Mary as your wife, for the child within her was conceived by the Holy Spirit, and she will have a son. And you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins." Abay si Buano, ne? Walay si Buano. Nakalimot ko. Okay, so Jesus is the same name as Joshua in the Old Testament, which literally means the Lord is salvation. Okay, sa Old Testament di Joshua, ang meaning Joshua is the Lord is salvation. There is a New Testament, and Jesus, same rog meaning. In other words, Savior. Daghang mga Hudiyo, bisag hantod karon, wala sila mo recognize the Jesus as the Messiah or a Messias. Wala sila miila ni Jesus. Di ba? Sila ang pinili nga tao sa Ginoo. Pero daghan nila ang wala mi tuo ni Jesus. Tungod kay lahi ang ilang konsepto sa Mesiyas. Lahi man pud ang nakita nila sa time nga si Jesus naapa diri sa nakauban nila. Ang kay ang ilang ideal nga Messiah is that ang Messiah dapat mooy mo liberate mo pahigawas nila gikan sa pagsakop sa Roman Empire, di ba? Kay ang Roman may nagsakop nila tong nga time. Okay. So wala man na mabuhat ni Jesus. Lahi man ang mission ni Jesus. Dili kay i-liberate ang mga Hudiyo gikan sa Roman. Ang mission ni Jesus is to liberate dili lang kay ang Jews. Tanan tao, mga Hudiyo o dili Hudiyo. I-liberate gikan sa gahom sa sala. Amen. So, moto, makabaton tag kagawasan kung mutuotan ni Jesus. Jesus lived his entire life in the shadow of the cross. Si Jesus nang kinabuhi sa tanang adlaw niya diri sa kalibutan in preparation for his mission adto sa cross. Love not only came down to earth. Wala lang mikanaog ang gugma sa kalibutan. But love came down to the cross to pay the price for our sins so that we could be saved. Kung balikon, dili lang kay mipakanaog ang gugma sa kalibutan, apan mipakanaog usab, nagpalansang sa krus. Tungod ug alang kanato. Sa dihang miingon ng angel sa pagbalantay sa karnero. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Luke chapter 2 verse 11. This was the true gift of Christmas. Mao ni ang tinuod nga regalo. Not simply the gift of a son,
but the gift of hope and salvation. Gigasahan tag paglaom og kaluwasan. In verse 10, this is love, not that we love God, but He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Mao kini ang tinuod nga pagigugma. Dili tungod kay kita ang nahigugma sa Dios, kundi tungod kay ang Dios mao ang nahigugma kanato. Busa gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi sa paghalad kaniya, mapasaylo ang atong sala. Amen. So, napa mo nisabtan? Amen, praise God. So, mauro to ako mensahe karon. Very short and concise lang. So, in conclusion, na ako'y pangutana. Sa tanan nga gihatag o gibuhat sa Ginoo nga ri kanato, what can we give back? Unsa may atong mabalik sa Ginoo? Unsa may atong iuli sa niya, sa iyahang dako kay hugma para kanato? Ask yourself, unsa imong pwede buhaton isip pagpakita sa imong utang kabubuton sa imong nadawat nga paglaom o kaluwasan? So, let us remind ourselves about God's plan of redemption and reconciliation in light of this Christmas season. Akong bisayon, atong hinumduman, atong mga kulingon, mahitungod sa plano sa Dios sa pagtubos kanato, sa pagpasiguli nato. Ito kaniya. Especially in this Christmas season. And let us present our lives as the best gift to the Lord Jesus. Amen? Atong ipresentar atong kinabuhi. Sa unsa nga paagi? Daghang paagi. He is not asking for you to sacrifice yourself on the cross. Wala siya mingon nga pagpalansang sa cross. He wants you to obey His words. Unsa man iyang words? Unsa man iyang pulong? Read your Bible. That's number 1. Worship Him. Dili lang kay sa Sunday rata mo worship sa Ginoo. Bisan usahay din ito feel nga mudaig niya. It's not about us. Dili, it's not about unsa imong gibati ka ng higayuna. It's about who He is. It's about unsa ka maayo ang Ginoo sa ato. Di ba? Most of the days nga dili nato feel, dili positive ang atong pagmata. Murag kana makalimot nga naatay na dawat nga mas labaw pa nga importante sa tanan. So let's worship Him bisag dili na to feel usahay. So ato hinumduman unsa yang gibuhat para nato, unsa yang gibuhat para nimo. Sa tibok tuig wala kaniya pasagdi. Amen ba? December na, so kad January, He's been faithful. Naa ka karon dire tungod sa grasya sa Ginoo. Amen. So let's serve Him. Ato siyang alagaran. Ayaw ialaw imong kagalingon nga diha ra ka kutob as Sunday Christian. Nya inig Monday, Saturday, amnesia na makalimot agad unsa ka. Naidaghang mga paagi nga mo serve sa Ginoo, daghang opportunities. Let's glorify our God with our bodies. Atong tinguhaon nga mahimaya siya sa atong kinabuhi. He wants your heart. He, our Creator, wants to have a relationship with you. Imagine, siya ang naghimo na to, pero siya pa mismo ang nag-initiate, naghimo paagi, nga makabaton tag-relasyon niya. Di ba? Gusto niya nga makikrelasyon kita niya every day. So why don't we offer our lives to Him? Let us reaffirm and reassure God that we will worship Him and serve Him and only Him. This time, may I ask everyone to please stand. Marugta. And let's take this time, allow the Holy Spirit to search our hearts as we sing or listen to this song. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Thank you for your message, Lord. Thank you, Jesus. Let's sing this song. We have to worship. Here I am to worship. Thank you, Jesus. Here I am to
Pwede ba itong isa, itong mga kamot? Let's close our eyes. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to. Once again, let's sing the chorus. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Church, let's take this opportunity to thank the pasalamatan Ginoo. Here I am. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, nga imong ipakanaw, imong gugma, God. Sa kalibutan. Imong ipakanaw, imong gugma. Imong gidala, imong gugma sa krus. Karon kami makabaton og kaluwasan. Thank you, God. We remember this, God. In this season of Christmas. Thank you, God, for this wonderful gift. The greatest gift that we could ever receive, God. You sent your one and only Son. Magipadala yung butong anak, God. As a gift of hope and salvation. Thank you, Jesus. Lord, we can never reciprocate, dili na mo ma-equate ang imong bukma, God. So Lord, all we just do is sing and worship you, Lord. Because we will never know how much, God, how much it cost. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat nga imong gipili nga magpakatao, nakasabot ka what it means to be a human, O God. Sa dako nga bili, Lord, ipakanaog ka sa kalibutan. Ug imong gihala di imong kaugalingon. Para namo, Lord, thank you for your love, O God. And as I think about your selfless sacrifice, O God, una ako sa imong gugma. Let your love flow through me, O God. Today, so that I may live a life, O God, nga makapahimaya, makapahimuot kanimo, God. Somehow, Lord God. Somehow, God, I will put a smile on your face, Lord God, by making my life well-pleasing to you, by adjusting, by correcting my life, by offering my life to you, Lord. All the days of my life, Lord, I will offer it to you, God. I will live for you. I will worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your gift, O God. And Lord God, tabangi kami. Tabangi kami, Lord, nga makinabuhi. Na subay, O God. Subay sa imong kasing-kasing. Subay sa imong buti, O God. That we will not live on our own plans and ambitions alone. We will live according to your what your word, O God, for us. Lord God, we are so thankful and grateful for what you have done, O God. Thank you for this message na among nabatian karon. Thank you for this Christmas, O God. Thank you for this gift, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord God, tugmog og himaya, pagdaig, pagsimba, pasalamat. Kanimo lamang sa ngalan ni Jesus. Amen.